Ginoo. Ang relong iyon, ibinigay iyon sa akin ng aking ama bago siya pumanaw. Siya mismo ang nagbigay noon sa akin. Ito ang simbolo ng tagapagmana ng Longyu Group. Ipag-utos mo, kailangang hanapin ang babaeng may suot na relong iyon. Siya ang nagligtas sa buhay ko, si Yu Yanchen. Opo. At siya rin ang magiging asawa ko. Ako na isang estudyante ng batas, nawalan ako ng pagkabirhen sa isang estranghero. Shush! Ate, anong nangyari sa'yo? Si Yang Fan, nagkautang sa pagsusugal. At hinahabol pa ako para saktan. At buntis pa ako. Shush, tulungan mo ako. Pwede bang hiramin mo ako ng pera? Kailangan kong magtago sa ibang lugar. Kung hindi, papatayin niya ako. Huwag kang mag-alala, ate. May 200,000 pesos sa card ko. Kunin mo na ito. 200,000. Kailangan ko pang manganak. Paano sisipat ang 200,000? Itong relo. Mukhang may halaga itong relo. Ipagbili mo na lang ito, sapat na iyon. Ang relong iyon ay... Boss, bilisin mo. Palitan mo ng pera ang relong ito. MS, sandali lang po. Ginoong Joe, may balita na tungkol sa relo. Ihanda ang sasakyan. Opo. Yung babae kagabi sa Starry Night Hotel, ikaw ba yon? Anong ginagawa mo? Huwag po kayong kabahan. Ito po ang aming presidente ng Longyu Group, si Ginoong Yu Yanchen. Kagabi, nalasan si Boss Yu. Kayong dalawa ang magkasama buong gabi. Kaya naman si Boss Yu, dito para magpasalamat sa inyo. Akala ko ba, si Yin Xiaosh, ang nakaligtas sa presidente. Pero ngayon, ang nagligtas kay Yu Yanchen, ay ako na. Oo, ako yung babae kagabi. Para mailigtas kayo, napakahirap talaga. Iba ang amoy niya, kaysa kagabi. Pasensya na po. Hoy, Xiaosh, pupunta ako sa ibang bansa para tumakas sa utang. Huwag mo na akong kontaken. Mommy, ayoko nang magsuot ng ganitong damit. Ayokong makita ng iba ang birthmark ko. Anak, ang birthmark na ito ay regalo sa iyo ng langit. Meron din ang daddy mo. Nasaan na kaya ang daddy ko? Hindi naman siguro, ikaw ay anak namin ng daddy mo. Dahil sa one night stand, ni hindi ko nga alam ang itsura niya. Saglit lang, anak. May tatawag, malapit na yung pinatawag kong sasakyan. Itim yun. Hello. Yung itim yun yung kay mommy. Hoy, tito, ang gwapo mo. Kamukha mo talaga ang daddy na iniisip ko. Hindi ako ang tatay mo. Kapag nagkita may dahilan. Ang gwapo-gwapo mo. Gusto mo bang maging tatay ko? Ang nanay ko magaling sa bahay at sa labas. Sulit na sulit kapag pinakasalan mo siya. Tian. Tian, bakit ka napunta rito? Ito ang sinakyan kong taxi, bumaba na tayo. Bantayan mo ng mabuti ang anak mo. Huwag mong pagalitan ang nanay ko. Tian, tama ang sinabi ng tito na ito. Kasalanan ko, hindi kita nabantayan. Halika, humingi ka ng tawad kay tito, tapos aalis na tayo. Paumanhin po. Marunong pala siyang magpalaki ng bata. Magaling siyang nanay. Ayos lang. Tian, huwag ka nang magpapalipat-lipat sa susunod. Kinabahan ako ng husto. Alam mo ba, ikaw na lang ang natitirang pamilya ko. Opo, susunod ako sa'yo, nanay. Bilang isang abogado, sa loob ng napakaraming taon, hindi ko pa rin siya mahanap. Hindi ko alam kung maayos ba ang lagay ng tita ko ngayon.
Hindi sumasagot sa tawag. Yan Chen, binilhan kita ng bagong sinturon. Allergic ka sa metal, kaya espesyal kong ipinagawa ang buckle na purong ginto. Halika, isusuot ko sa'yo. 6 na taon na, ayaw mo pa ring hawakan ako. Wala ka bang kahit kaunting pagmamahal para sa akin? Responsibilidad lang ang meron sa pagitan natin, walang pagmamahal. Ay naku, huwag po, Ginoong Hepe. Ay naku, huwag, Ginoong Hepe. Ha 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 ha. Ang saya-saya. Huwag po, Ginoong Hepe. Ang sesaya. Pigilan mo yan, anong ginagawa mo? Tulungan niyo po ako, Boss Yu. Bakit? Hindi ba ako nasasawang maglaro? Hoy, Yan Chen, maliit pa ang bata, huwag mong saktan. Xiaoguo, humingi ka ng tawad. Bakit? Sabi ng nanay ko, may birthmark ako ng pamilya Yu. Ako ang panganay na lalaki ng pamilya Yu. Ang mga alila nila, mga utusan ko lang yan. Pwede kong laruin kung gusto ko. Ganito pala ang pagpapalaki mo sa bata. Hindi ko yan sinabi, mali lang ang pagkakaintindi ng bata. Yan Chen. Noong ipinanganak si Xiaoguo, ipinainit ko na agad ang hugis ng birthmark ng pamilya Yu. Ngayon, paliit ng paliit ang peklat, kailangan kong gawing totoo ang relasyon namin, bago magduda si Yu Yanchen. Si Kiki, lalo lang niyang, sinisira ang pag-ugali ng bata. Kailangan kong makuha agad ang custody. Nakahanap na ba ng abogado? Opo, nakahanap na. Abogado Yin Xiaosh. 100% ang panalo sa mga kasong custody. Pwede na natin siyang makita ngayon. Siya, yon. Attorney Yin, maganda ang takbo ng mga kaso nitong mga nakaraang araw. Maganda rin ang feedback ng mga kliyente. Salamat po, boss. Ipagpapatuloy ko ang pagsisikap. May ilan pa akong kaso sa kamay. Hindi ko lang alam kung si Attorney Yin. Kung handa ka bang tanggapin ito? Bilang isang abogado, boss, dapat alam mo ang kapalit ng sexual harassment. Alam mo naman. Gaano kahirap ipanalo ang kasong sexual harassment? Wala namang CCTV dito. Anong ebidensya ang meron ka para patunayan? Na minolestiya kita? Saan ka tatakbo? Bitawan mo ako, Aray. AGH. Ang lakas ng loob mong galawin ang tao ko. Presidente Yu. Mali ako, Presidente Yu. Hindi ko alam na tao nyo pala siya. Kung alam ko lang, hindi ko yan gagawin, Presidente Yu. Umalis ka. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, Presidente Yu. Presidente Yu. Mali na po ako, Presidente Yu. Presidente Yu. Salamat sa pagtulong kanina. Ang gulo ng law firm na to, interesado ka bang magtrabaho sa Longyu Group? Longyu Group, yung nasa top 100 global companies, market value na bilyon-bilyon, makakatrabaho ako sa Longyu Group. Nagloloko ka ba? Attorney Yin, hinanap talaga namin kayo. Balita namin, dalubhasa kayo, sa mga kaso ng child custody. Kasal na po kayo, Presidente Yu. Hindi. Hindi pa kayo kasal, gusto niyo nang iwanan ang ina at kunin ang anak. Ang sama naman ng ugali ng isang siki ng malaking kumpanya. May alinlangan po ba kayo? Magkano ang sahod? Sabihin nyo lang ang inaasahan nyo. 1 buwan. 35,000. Isa 0 milyon sa isang taon. 10 milyon. Talagang malaki ang pera ng presidente. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang mabawi ang anak mo. Bukas, magsisimula ka na sa Longyu Group. Anak, umupo ka muna dito. Pupunta ako kay Tito Presidente para mag-usap tungkol sa trabaho. Dito ka muna kasama ng mga tito at tita. Magpakabait ka, CJ. Sino ang nagdala nitong bata? Sa opisina? Kumusta po, Tito? Ako si Yin Tiantian. Ang nanay ko ay si Yin Xiaje, bagong empleyado ngayon. Unang araw pa lang sa trabaho, nagdala na ng bata sa kumpanya. Makinig kayo, sa isang araw na nasa kumpanya, dapat may ambag ka sa kumpanya. Paano po ako makakaambag? Sige, magwales ka. Hoy, bata. Kuha mo ako ng tubig. Tandaan mo, 36.5 degrees lang ang tubig na iniinom ko. Bakit ang lamig ng tubig na ito? Tianchen. Anak, ayos ka lang ba? Nanay, mabait naman po ako, lagi akong magalang. Pero hindi ko alam kung ano ang mali kong ginawa. Magpaliwanag ka. Boss Yu, kasalanan nito ni Yin Xiaosh. Unang araw pa lang, nagdala na ng bata. Hindi natin dapat payagan ng ganitong ugali sa kumpanya.
Ako ang nagpahintulot kay attorney na dalhin ang anak niya. Ang ibig mong sabihin, ako, ang nakasira sa kultura ng kumpanya. Hindi po, hindi po. Ang kumpanya natin ay laging nakafocus sa tao. Nilabag mo ang prinsipyo ng kumpanya, at inapi mo ang mahina. Parurusahan kita. Tito, dahil pinagwalis at pinagkuha ako ng tubig ni Director C. Pinagwalis at pinagkuha ako ng tubig ni Director C. Siguro naman, siya na ang bahala sa paglilinis ng buong opisina. At siya na rin ang maghain ng tubig para kay Mommy. Narinig mo ba? Sige po. Ipaalam mo sa lahat. Naiintindihan ng kumpanya ang hirap ng bawat magulang. Ang bawat empleyado ay maaaring magdala ng anak sa opisina. Ngayong Children's Day, magkakaroon ng family fun fair sa kumpanya. Dadalhin ng mga empleyado ang kanilang mga anak. Sige po, sige na. Balik na sa trabaho ang lahat. Hoy, Yu, salamat, ako na. Huwag mo nang isipin yon. Kung may susunod pa, umalis ka ng mag-isa. Opo. Mommy, ang dami-daming laruan dito. Tingnan natin sa harap. Anong klaseng family day to? Hindi man lang exciting. Anong ginagawa natin dito? Anak, ito ay family day ng kumpanya ng daddy mo. Family day. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon para kilalanin niya tayo. Anong ginagawa mo rito? Ate, ikaw nga. Sa mahabang panahon, bakit hindi ka man lang nakipag-ugnayan sa akin? Kumusta ka na ba? Ako, mabuti naman ang buhay ko. Tita, ikaw pala ang tita ko. Hello, ako ang anak ni Mommy. Tawagin mo na lang akong sweetie. Lagi kang binabanggit ni Mommy. Miss na miss ka na niya. Hello. Anak mo ba ito niyang fan? Nagtatrabaho rin siya sa Longyu Group. Hindi ko pwedeng hayaan si Insyosh na malaman na ako ang pumalit sa kanya. Ano nang nangyari? May hindi ka ba masabi? Si Yang Fan kasi, dati, nagkasugal siya at umutang ng malaki. Nagpalit na siya ng pangalan ngayon. Huwag mo nang banggitin ang pangalang yun. Bakit kasama mo pa rin siya? Ay, siya, nagbago na siya ngayon. Kumita pa nga siya ng malaki. Hindi nagbabago ang pananakit at pagsusugal. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mong magtagumpay ako. Sa tingin mo ba, hindi ako karapat-dapat sa magandang buhay? Sasabihin ko sa'yo, isang taong tulad mong nagkaanak ng walang asawa, ang hindi karapat-dapat na magsermon sa akin. Ate, paano mo nasabi sa akin yan? Para sa ikabubuti mo yon. Nakalimutan mo na ba nang habulin ka niya at bugbugin? At ako ang nagbigay ng pera para makaalis ka. Yung pera pala ang iniisip mo. Sana sinabi mo ng maaga. Kung gusto mong makahuli, kailangan mong maglagay ng pain. Kailangang tuluyang umalis si Insyosh sa buhay ko. Sakalang ligtas ako at si Xiaobuo. Sapat na ba ang 1 milyon? Mula ngayon, wala nang koneksyon sa'yo si Yin Kiki. Kunin mo ang pera at umalis ka sa harap ko. Yin Kiki, paano mo masusukat ng pera ang pagmamahal sa pamilya natin? Mommy, nakakasira ng samahan ng pag-aaway. Mamahinga muna tayo, pumunta tayo doon para tumingin, okay? Tara. Ano nang pinag-aawayan niyo kanina? Wala naman, medyo malakas lang ang boses namin. Yan Chen, parent-child activity ngayon. Nandito na ang mga empleyado ng kumpanya. Hindi ba panahon na para ipahayag ang aming relasyon ni Xiaoguo at ako? Pag-usapan natin yan sa ibang pagkakataon. Sa ibang pagkakataon, sa ibang pagkakataon, 6 na taon na, sa ibang pagkakataon pa rin. Aalis na ako. Maligayang pagdating sa paligsahang 3 paa. Ate, gusto ko yung Barbie doll na to. Premyo sa paligsahan ang manika na to. Pwede ba kaming sumali ni Mommy? Kailangang magkasama ang nanay at tatay sa larong ito. Wala akong tatay. Tiyan, bibilhan kita sa mall. Okay. Tito. Tenchan, bakit ka nandito? Tito, pwede mo ba akong maging tatay pansamantala? Gusto ko yung Barbie doll. Kailangang magkasama ang nanay at tatay para sumali sa paligsahan. Wala akong tatay. Boss Yu, pasensya na. Bata pa kasi. CJ, sasamahan kita. Tara na. Kaya nyo yan, tatay at nanay? Ang tagal ko nang nabubuhay. Ngayon ko lang nakita si Boss Yu na ganyan.
Yung amoy niya. Parang yung babae noong 6 na taon na ang nakalipas. Sa totoo lang, ang Barbie doll ay excuse ko lang. Gusto ko lang na magyakap sina mama at papa. Yin Tianchen, ikaw. Gusto pala ni attorney na nasa ilalim. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nasabi yon? Ano bang sinabi ko? Hindi ba't ikaw ang nag-iisip ng kung ano-ano? Anong nangyari? Naipit ang paa ko. Assistant Zhu, dalhin mo agad ang first aid kit. Opo. Tingnan mo yung bata, ang galing makisama. Ikaw naman, wala kang kwenta. 6 na taon na, hindi mo pa rin makuha ang loob ni Yu Yanchen. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para matanggal sila. Tara na. Para kay mama ang cake. Huwag mong kainin yan, ibalik mo! Nandito ang cake. Para ito sa lahat, bakit hindi ako pwedeng kumain? Ako ang hari rito, ano ka ba? Sabi ko, hindi pwede, hindi talaga pwede. Paano mo nagawa yan? Hindi mo ba alam na bawal mag-aksaya ng pagkain? Alam mo ba? Aksaya? Kayong mga mahihirap lang ang takot mag-aksaya, sasabihin ko sa'yo. Ikaw, yung buong katawan mo ay galing sa Tiangge. Hindi ka karapat-dapat pumunta sa ganitong lugar. Hindi ikaw ang magsasabi kung karapat dapat ako o hindi. Si Uncle President ang nag-imbita sa akin. Kalokohan. Dahil lang hindi marunong gumalang ang nanay mo nang aakit kaya nakapunta ka sa garden party. Mga basura kayong lahat, mga pulubi. Huwag mong sasabihin ang masama tungkol kay mama. Sasabihin ko, anong magagawa mo? Gumawa pa ako ng kanta para sa inyo ulo ni Yin Tian parang bola sipa palabas ng gusali. Tigilan mo yan. Kakanta ako. Hoy, Tianchen. Mama, tulungan mo ako. Bakit hindi ka nagsasalita? Baka may nangyari sa bata. Tara, tingnan natin. Anong ginagawa mo? Chen, sino ang may gawa nito? Tianchen. Tumawag ng ambulansya, mabilis. Wala ng oras, sumama ka sa akin. Bilis, kailangang maagapan ng bata. Magbayad ka, at alamin mo kung sino talaga ang may sala. Opo. Kasalanan ko ito. Hindi ko siya dapat pinag-iisa. Kasalanan ko. Sa Longyu nangyari ang aksidente sa bata. Huwag kang mag-alala, pananagutan ko ito hanggang sa huli. Magiging maayos si Tianchen. Salamat, Yu. Bakit po kayo napakabait? Sa akin at kay Tayan-Tayan? Nga. Bakit ba ako ganito kabalisa? Siya at ang bata. Mabilis ang paghinga ng bata. Namumula ang buong katawan. Parang sintomas ng allergy. Nasaan ang magulang? May allergy ba ang bata sa ano? Allergic siya sa metal. Allergy sa metal. Posible bang si Tianchen ang anak ko? Hindi ka pwedeng pumasok. Hayaan mo akong pumasok. Ginoo, nasa emergency tayo. Lumabas ka nga. Kumusta na ang bata? Ayos lang. Tatanungin kita, ilang taon na si Tianchen? Kailan ang kanyang kaarawan? Noong ipinanganak siya, walang ama ang bata. Na-late ang pagparehistro. At hindi naman ito magandang ikwento. Hindi na kailangang sabihin sa kanya ang tunay na edad at kaarawan ng bata. 4.5 taon na ang bata ngayon. Ipinanganak siya noong Hunyo. May problema ba, Yu? CJ? Wala. Nagtatanong lang. Hindi tugma ang edad at kaarawan. Mukhang coincidence lang. Hindi ko anak si Tianchen. Jiyu, nalaman na namin kung sino. Ang nanguna sa pang-aapi kay Tian. Sabihin mo. Ito po. Ang bunso ninyong Ginoo.
Ayu, bakit niyo ako pinatawag sa ganitong lugar? Yung kaso sa custody, kumusta na ang takbo? Ayu, bakit niyo ba talaga gustong makipag-agawan? Sa custody, masaya lang ang bata kapag kumpleto ang kanyang pamilya. Hindi niya kayang alagaan ng maayos ang bata, kaya nga nagkaganon ang bata. Hoy, Yiyu, huwag kang uminom. Pasensya na, pasensya na. Ayu, hindi ko sinasadya. Naku, ito. Ano ba? Ikaw. Kung malaman niya, ako yung babae no ng gabing iyon. Tiyak na kukunin niya si Tian. Magsalita ka. Boss, kailan ka huling naligo? Wala ka ng ligo. Araw-araw akong naliligo. Saan ba yung putik? Boss you. Hindi ako nag-o-offer ng hilot. Boss lang ba tingin mo sa akin? Ano pa ba? Paano kung ganito? Boss you. Kailangan mo bang turuan? Huwag na lang. Walang malay. Bilisan mo, tumahol ka na parang aso. Oo. Bitawan mo. Boss Yu, tulungan niyo ako. Yan Chen. Dalhin mo siya sa doktor. Boss Yu. Ilang henerasyon na sa pamilya Yu ang allergic sa metal. Si Xiao Guo ay hindi allergic sa metal. Si Xiao Guo, mas katulad ako. Malamang namana niya yon. Ang jeans ko. Namana mo ko, sa tingin ko rin. Pumunta ka sa Ancestral Hall at lumuhod. Noong bata ka pa, sinasabi ko na sa'yo, huwag kang humawak ng metal. Huwag kang humawak ng metal. Bakit hindi ka sumusunod? Bakit ka nandito? Pinainit ko ng gatas para sa'yo. Uminom ka ng isang baso bago matulog. Ayoko. Alisin mo yan. Ang mga kamay mo, ayaw mo na ba yan? Yan Chen, ako ang ina ng anak mo. Ako ang babae mo. Ilagay mo ang isip mo sa bata. Turuan ang bata. Yan ang dapat mong gawin. Naiintindihan mo ba? Papatnubayan ko ng maayos ang bata. Pero ang relasyon ng mga magulang ay mahalaga rin. Amoy alak ka. Pupunta ako at magpapainit ng tubig sa paliguan. Mamaya, aalagaan kita ng maigi. Lumabas ka. Kung wala akong pahintulot, huwag kang pumunta sa kwarto ko. Tiyak na si Yanchen. May gusto si Yanchen kay Yin-Xiaosh. Mukhang itong baboy na kapatid na babae. Kailangan kong alisin. Hello, si Xiaosh ba ito? Medyo sobra ako noon. Naiintindihan ko na ngayon. Para sa ikabubuti ko lang ang lahat ng ginawa mo. Magkita na lang tayo kapag may oras tayo. Siyage, ito ang regalo ko para sa iyo. At sa bata, huwag kang mag-alala. Kahit yumaman ako, hindi kita at ni Tian malilimutan. Salamat sa ngalan ni Tian. Pero mas mabuti pa rin kung itatabi mo ang pera. Wala yan. Nitong mga nakaraang araw, laging nasa isip ko, kayo ni Tian. Pero alam mo naman ang ugali ko, mahilig sa mukha. Nahihiyang humarap sa iyo, para humingi ng tawad. Ayos lang, masaya na ako na naisip mo ng mabuti. Hoy, pasukan na ng edad si Tian, di ba? Pero parang wala pa siyang rehistro, hindi siya makakapasok. Siyage, baka naman, mag-asawa ka na lang. Mag-asawa? Ha? Wala pa sa plano ko yan. Pero yung tungkol sa bata, hindi pwedeng maantala. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Oo nga pala. Baka pwedeng umuwi ka na lang sa probinsya, kasama si Tian para magparehistro. Ito, Kahit hindi kasing unlad, ng Hangcheng ang probinsya. Bilang mga ina, hindi lang sarili natin ang dapat isipin, mas importante ang bata. May 50,000 sa card na ito, ituring mo na lang na tulong, ng ate mo para sa pag-uwi mo. pag-iisipan ko itong mabuti. Pero hindi ko pwedeng tanggapin ang pera.
CJ, Boss Yu, pupunta na ako. Ate, may gagawin pa ako. Una na ako. Sige. Yin Siyage. Hayaan mo akong tamasahin para sa iyo ang buhay ng isang mayamang misis. Nay, nakauwi ka na. Evenev. Ito, cake para sa'yo. Ang cute-cute ng cake. Gustong gusto ko. Tianchen. Gusto mo bang mag-aral? Gusto. Nay, pwede na ba akong pumasok sa school? Siyempre naman, pwede. Ang ganda ng araw na ito. Lahat ng pangarap ay magkakatotoo. Ang ganda talaga ng cake. Ethan. Boss Yu, ang mga dokumento. Ano nang kinakain mo? Ay, pasensya na po, Boss Yu. Tinapay po ito na ginawa ni Attorney Yin. Ang bango kasi, hindi ko po napigilan, kaya, Tinapay na ginawa ni Attorney Yin? opo, ang bait talaga ni Attorney Yin. Sabi niya, pasasalamat daw, sa mga panahong, inaalagaan ko siya. Ang dami-daming tao sa kumpanya, bakit ikaw lang ang pinasalamatan? Hindi po, meron din po ang ibang kasamahan. Yung sa akin. Boss Yu, hindi po ba kayo mahilig sa tinapay, o mga matatamis? Kayo po kasi ang presidente, iba po ang trito sa inyo. Si Attorney Yin, tiyak na may espesyal, na inihanda yan para sa inyo. Lumabas ka na. Opo. Sir Yu, ito po ang pinakabago kong, binagong kumpidensyal na dokumento. Pakitingnan po ninyo. Kung wala pong ibang bagay, mauuna na po ako. Hoy, sandali. Parang may, nakalimutan ka yatang importante. Naalala ko na. Mayroon ka bang ibibigay sa akin? Binago ko ang electronic version. Pinadala ko na sa inyo. Tingnan ninyo na lang po ang email ninyo. Lumabas ka. Ako lang ang wala. Ilagay mo ang legal na dokumento sa mesa. Titignan ko mamaya. Lumabas ka at isara mo ang pinto. Para sa akin. Opo, salamat po, Sir Yu, sa pagsuporta ninyo sa akin itong nakaraan. Bakit iba ito kay Assistant Siu? Ito po, kasama ko po si Tiantian gumawa nito. Sabi ni Tianchen, dapat daw isaloob sa masa. Ang pasasalamat kay Tito Sir Yu. Matagal po naming minasa. Subukan ninyo pong tikman. Lanan. Masaya. Mabuti naman kung nagustuhan ninyo. Samantala, pwede po bang pirmahan ninyo rin ang dokumentong ito? Bakit ka nag-resign? Hindi pa nakakapagparehistro si Tianchen. Kailangan na niyang mag-aral. Balak ko siyang iwi sa amin para doon mag-aral. Hindi ko papayagan. Sir Yu, tungkol sa bata, hindi pwedeng maantala. Ganito na lang, magrerekomenda ako sa inyo ng ibang magagaling na abogado. Hintayin mo ako dito. Babalik ako. Ano bang napaka-urgente? Pinatayo lang ako rito para hintayin siya. Hindi naman talaga ako pwedeng hindi gumalaw. Magre-resign naman na rin ako. Subukan ko kaya ang upuan ng presidente. Ang sarap pala sa upuan ng presidente. Sir Yu, pasensya na po. Hindi ko dapat sinakyan ang upuan ninyo. Sinisi ba kita? Parang hindi naman. Ang bait-bait ninyo pala. Tingnan mo ito. Norton International Kindergarten. Letter of Acceptance.
Ang problema sa pag-aaral ni Tiantian, naayos na, pwede mo na siyang dalhin para magpa-enroll. Ang tagal ninyong nawala kanina. Para lang kunin ito para kay Tian-Tian. Hindi, nagkataon lang may ibang lakad ako sa daan. Pero nabalitaan ko, ang kindergarten na ito, milyon-milyong piso ang tuition bawat taon. Natatakot ako. Ang Norton Kindergarten ay under ng Longyu Group. Ang tuition ni Tiantian, fully waived na. Totoo ba? Salamat po, Sir Yu. Magre-resign ka pa ba? Hindi na ako magre-resign. Maglilingkod ako ng buong puso sa inyo, Sir Yu. Yan Chen, huwag kang mag-alala, siguradong magiging masipag sa pag-aaral si Xiaoguo. Xiao Guo. Magpakabait ka sa kindergarten, itigil mo na ang mga masamang ugali mo, narinig mo ba? Xiaoguo, sagutin mo na ang daddy mo. Sige na. Mommy, gagalingan ko sa pag-aaral para maging pinakamagaling na bata. Para lahat ng magulang sa mundo ay mainggit sa'yo, Mommy. Ang bata naman to, ang saya-saya pa sa pagpasok sa eskwela. Mauna na ako. Sige. Mabait. Makinig ka. Dahan-dahan. Tita, Bakit kayo nandito? tita, hindi ka ba marunong magbasa? Kindergarten ito. Siyempre, papasok ako dito para mag-aral. Milyon-milyon ang tuition dito. Paano nyo ito kayang pag-aralin? Mabait ang bagong kumpanya, ang boss, ang personal na nag-ayos para makapasok si Tian-Tian. Dito sa eskwelang ito. Ha? Mabait pala ang boss nyo. Sa ngayon, may dalawa ng bata na mag-aalaga sa isa't isa. Mas kampante na ako. Halika, Tian-Tian. Isuot mo ang backpack mo. Pasok na kayo ni Xiaoguo. Ayaw kong makisama sa isang dukha. Hindi pa matatag ang isip ng bata, mahilig lang magsalita ng walang basehan. Huwag kang magalit, Tian-Tian. Tita, okay lang. Matagal ko ring pinag-isipan bago ako nagdesisyon na hawakan ang kamay ni Xiaoguo na mahilig kumamot ng ilong. Buti na lang, para hindi na ako maghugas ulit ng kamay. Paalam, Mommy. Bye. Mauna na ako. Sige. Yin Siyage. Bakit parang multo kang sumusunod sakin? Tigilan mo na yan. Halika na at gawin mo na ang homework mo. Huwag ka nang maglaro. Yung patay na daga sa loob ng bote. Anong nangyari? Alaga yan sa school. Ngayon ako ang nag-aalaga. Itong maliit na hayop, slight na hawak lang, namatay na. Nakakatuwa naman. Talagang mana ka sa tatay mo. Isinilang kang sadista, no? Kung malaman ng pamilya Yu, wala tayong dalawa. Anong wala? Ang ibig kong sabihin, kung hindi siya mag-aaral ng mabuti, talagang wala siya sa huli. Nasaan na ang homework mo? Ay, huwag na. Yan Chen, yung ganitong maliit na bagay, ako na ang bahala. Sige na nga. Bukas ay board meeting sa school. Pupunta na lang ako mismo doon para tingnan. Alagaan mo siyang mabuti. Oo. Parang naglalakad tayo sa alambre ngayon. Maging maayos ka at huwag kang magulo kung sisirain mo ang pangarap kong maging mayaman. Huwag kang magalit kung wala akong awa sa'yo. Nanay, bitawan mo ako. Itatapon ko na ito ngayon. Itapon. Hindi naman kailangan. Yin Tian-Tian, lumapit ka rito. Tingnan mo. Sa buong klase, ang pamilya mo ang pinakamahirap. Okay lang yun. Sinasaktan mo pa ang hayop, nakakapangilabot talaga. Ang bote na ito ay hindi sa akin. Hindi ba sa'yo? Kanina pa ako, hinahanap sa bag ko. Sabi mo hindi sa'yo. Hindi nga sa'yo. May ebidensya ka ba? Jieng, yang, sa iyo ang burden of proof. Ikaw ang dapat magpatunay na akin ang bote na ito. Hindi ako ang dapat magpatunay na hindi akin ang bote na ito.
Ano ba ang sinasabi mo? Kapag baluktot ang puno, baluktot din ang sanga. Kaya pala, ganyan ang ginagawa mo. Lahat yan lahat, ng mahirap na lahi. Jing, yang kahit bata pa ako, marami na akong alam sa batas. Paninirang puri ito. 5 taong gulang, hindi pa marunong magbasa. Batas pa kaya? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakabisado mo ang civil code. Oo, kabisado ko talaga. Sumasagot ka pa sa akin. Wala akong kasalanan, bakit mo ako hinampas? Ayaw mo pang aminin. Mukhang kulang pa ang palo. Tigil. Mukhang hindi pa sapat ang palo sa iyo. Tumigil ka. Tito, Masakit ba? masakit talaga. Pero ngayong nandito ka na tito, hindi na masakit. Anong nangyari rito? Principal, buti na lang dumating ka. Ito si Hintian-Tian, yung hamster na alaga namin sa klase. Pinatay niya ng malupit. Tingnan mo, ganito kaliit na bata, ganito nakasama ang ugali. Paano kung sa klase namin? Lahat sila ay mga batang ginto. Mahawa pa sila sa kanya. Malaking problema iyon. Kaya nga iminumungkahi ko. Paalisin na siya ngayon din. Ginangyang, kung malinis ang konsensya, walang dapat ikatakot. Hindi ko kailanman ginawa yon. Principal, nakikita mo ba? Ganito kaliit na bata, ang dali-daling magsinungaling. Maliwanag na sa bag niya ko. Nakita ang hamster na ito. Kung ano ang totoo, tingnan na lang natin sa SEE. Huwag nang tingnan ng CCTV. Principal, sa totoo lang, sa klase, marami sa mga magulang ng mga estudyante, ayaw na. Si Hintian-Tian na probinsyana ay makapasok sa paaralan natin. Baka mahawa ang mga anak nila. Kaya sa tingin ko, dapat samantalahin na natin ang pagkakataong ito para paalisin siya. Kung hindi, sa hinaharap, mahihirapan tayo. Hintian-Tian, paalala ko sa iyo, ang paaralan namin ay hindi tumatanggap ng mga estudyanteng may masamang ugali. Tawagin mo agad ang magulang mo para asikasuhin ang pag-alis mo. Umalis ka na. Kahit hindi mo na pag-usapan ang totoo, ang paaralan ay lugar para magturo at maghubog. Ang prinsipyo nito ay pantay-pantay na edukasyon. Ganito ba kayo magturo sa mga estudyante? Ito ay internal na usapin ng aming paaralan. Wala kang karapatang makialam bilang isang tagalabas. Huwag kang makialam. Ako ang kanyang magulang. Ikaw pala ang ama nitong hampas lupa. Ikaw ang tatay nitong pobreng batang ito. Ako nga. At ano naman ngayon? Anong kayabangan yan? Kung ikaw nga ang tatay niya, mas mabuti pa. Maging matino ka. Umalis ka na rito, at dalhin mo na siyang magpa-withdraw sa eskwela. Kung hindi, i-report ko sa Board of Directors, yung pagmamaltrato niya sa hayop, at papagalitan siya ng publiko, para makita ng lahat kung anong klaseng tao siya. Tingnan natin kung sa hinaharap, may kukuha pa sa kanya. Wala ka ng pagkakataon. Tanggalin sa trabaho si NJ, Yang Weila, at ay demanda siya ayon sa batas. Bilang isang guro, masama ang ugali. Ininsulto ang estudyante at ang magulang nito, at hinampas pa ang estudyante. Nakakatawa ka. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ikaw na pobre. Sasabihin mo lang, matatanggal na ako. Hoy. Naaawa na nga ako sa'yo ngayon. Hindi lang ikaw ang galing sa pugad ng manok, may sira rin ang utak ng tatay mo. Hay. Hindi ko alam kung ilan ang nakatulog sa nanay mo para lang mabuo ka at makakuha ng admission letter na ito. Dahil naging mag-teacher at estudyante tayo, bibigyan kita ng payo ng iyong guro, ang mga antas na hindi mo kayang abutin. Huwag mong pilitin. Ang Norton Kindergarten ay hindi para sa mga pobreng tulad ninyo. Bibigyan din kita ng payo. Ang parusa ay darating, hindi pa lang ngayon. HMP, hindi ba't sinabi mong tatanggalin mo ako? Bakit hanggang ngayon, wala pang nangyayari? Tama na yan. Tawagin agad ang seguridad. Palabase na silang dalawa, mga gwardya. Ano ba ang ginagawa ninyo? Principal, bakit ka nandito? Sasampalin kita, walang malay na bagay. Principal, bakit mo ako sinuntok? Ikaw nga ang sinuntok ko. Simula ngayon, tinanggal ka na. Bakit po, Principal? Nang ahas kang magalit kay Gio ng Longyu Group tapos magtatanong ka pa ng bakit, hindi mo ba alam na ang paaralang ito ay kontrolado ng Longyu Group? GU, pasensya na po, GU, hindi ko nakilala ang iyong kapangyarihan. Nasaktan ko kayo, GU. Pakiusap po, huwag ninyo akong tanggalin. Hirap na hirap ako, bago nakapasok sa Norton Academy. Ang buong pamilya ko, ay umaasa sa trabaho kong ito. GU, pakiusap, huwag ninyo akong tanggalin. Wala nang pagbabago sa nangyari. Gio, pasensya na po. Bilang punong guro ng paaralan, nangyari ang malaking problema. Ako, ay may malaking pananagutan. Ako ay kusang magbibitiw. Maglalabas ako ng pahayag, upang maibalik ang pangalan ni Tian-Tian. Umalis na tayo.
GU, huwag ninyo akong tanggalin. GU. Pasensya na po, GU. Pagtitibayin ko ang pamantayan sa pagpili ng mga guro. Imbestigahan ng mabuti kung sino ang pumatay sa hamster. Opo. Sasabihin sa'yo ng tito. Kapag may problema ka sa hinaharap, tumawag ka sa tito. Narinig mo ba? Mabait na bata. Uuna na ang tito. Xiaoguo, ikaw ang pumatay sa hamster, di ba? Pareho ang bag natin. Ipinagpalit mo ba ang bag natin? Oo, ano niya yun? Ikaw ang dapat tanggalin. Isusumbong kita sa principal. Huwag kang mangarap. Nasa board of trustees ang tatay ko. Walang may lakas ng loob na tanggalin ako. Tianchen. Nakauwi ka na? Mami, nakauwi na ako. Una na ako sa kwarto para mag-aral, ha? Bakit nasugatan ang binti mo? Mami, huwag kang mag-alala. Nadulas lang ako. Ako lang mag-isa. Lagyan natin ng gamot. Nadulas lang, ganyan ang itsura. Hindi ako naniniwala. Sabihin mo sa mommy, may nang-api ba sa'yo? Mami, huwag kang magalit. Nasa board of trustees ang tatay niya. Kahit ipinagpalit niya ang bag natin, pero... Ay, Mami, huwag mo nang itanong. Huwag kang mag-alala, ipaglalaban ko ang karapatan mo. Nasaan na ang mga tao? Bakit bigla silang nawala? Kakatapos lang ng meeting. Anong nangyari? Hoy, yang tako mo, parang sa akin yan ah. Ha? Hindi ako makahanap ng ibang pwedeng gamitin. Hindi, ginamit mo yung tako ko bilang sandata. Bata pa to, nabuli sa school. Ayaw talagang magsabi kung sino ang gumawa. Sabi lang, anak ng isang miyembro ng Board of Trustees, ang pumalit sa bag niya. Yung bag ni Xiaoguo at Tianchen, ako ang nagbigay. Aalamin ko to. Hoy, Aray, nauhaw ako sa pagtakbo. Bakit may amoy ng alak? alak yan. Nagiinom kayo sa meeting. Kayamanan ah. Ang tinatawag na Board of Trustees, grupo lang yan ng mga taong magkakalibel, na nagkukwentuhan, wala namang seryosong pinag-uusapan. Ay, hindi ko inakala na yung mga may kapangyarihan at kayamanan, maayos ang paaralan nila. Bakit ganito ka-dark? Sana hindi ko na lang pina-enroll si Tiantian. Hindi mo alam kung gaano ka-mature si Tiantian. Dugo ang binti niya, pero ayaw pa ring magsabi kung sino ang nang-api sa kanya. Yung mga walang kapangyarihan o kayamanan, karapat dapat na kaming apihin. Anak ko yan, pinakamamahal ko. Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan pag nakikita ko siyang ganoon. Ganyan lang ang tolerance mo sa alak, huwag ka nang uminom. Anong alak? Ako. Beer lang ang nainom ko. Anong klaseng alak to? Ang lakas ng tama. Ha? Ganito pala ka-obvious. Ang pagkakaiba ng mga klase sa lipunan. Presidente Yu. Salamat sa pagpapasok mo kay Tiantian. Sa magandang paaralan. Pero hindi ko hahayaang. Apihin lang siya. Iwi-withdraw ko na siya. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Mga bibig ng lalaki. Mga demonyong manloloko. Gago. Yin Sage, Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaanak. Yin Sage, iniisip mo na naman akong, iyong ex-asawa mong lalaki, ganoon ba kagaling? Ikaw kasi, sana hindi ka nalang ikinasal. Hindi sana kami ng anak mo. Naghirap ng ganito. Nag-asawa pa siya. Yin Sage, linisin mo ang mga mata mo, tingnan mong mabuti, sino sa amin, ang mas mabuti? Siyempre, Hoy. Yin Sage, parang binibihag mo ang puso ko. Boss Yu, Kumusta ang footage ng si? ito kasi. Sabihin mo. Boss Yu, nahihirapan akong magsalita. Baka gusto mong panoorin muna ang footage bago ka humusga. Boss Yu, paano natin ito aaksyonan? Halika rito, pinagbintangan mo ang kaklase mo, pinagmamalupitan mo ang hayop, ano pa bang hindi mo kayang gawin? Halika rito. Halika rito. Huwag mong ako pigilan. Ayoko sa'yo. Hindi mo ako tunay na ama. Ano ang sinabi mo?
Anong nangyayari? Sinabi niya na hindi ako ang tatay niya. Ano nang ibig sabihin yan? Yan Chen, masyado kang mahigpit sa bata. Baka naman medyo nagre-rebelde lang ang bata. Kung hindi ako mahigpit, papatay at magnanakaw na lang siya. Anong ginawa ni Xiaoguo? At nag-init ang ulo mo ng ganito. Ang binata po sa eskwelahan, nang-aabuso ng hayop, nagbintang sa kaklase. Sasabihin ko sa'yo, sumunod ka. Sinong nagutos sa'yo na gawin iyan? Nagbintang ka sa kaklase mo. Iyan ba ang itinuro ko sa'yo? Ikaw talaga ang may gawa. Ano? Nagsisinungaling ka pa. Tama na. Yan Chen, maliit pa si Xiaoguo. Sisiguraduhin kong bantayan siya ng mabuti at magbabago siya. Bantayan ng mabuti. Ito ba ang resulta ng pagbabantay mo? Bata pa si Xiaoguo, mahilig lang maglaro. Sabi nga nila, ang batang mahilig maglaro ay matalino. Kung patuloy mong tatakpan siya, masisira ang buhay niya. Nagkaganyan siya, dahil sa'yo, hindi mo siya minahal. Simula pagkabata, kulang siya sa pagmamahal ng ama. Ang batong hindi inuukit ay hindi nagiging magandang obra. Ilalagay ko siya sa isang ordinaryong kindergarten para makapag-aral siya kasama ng mga ordinaryong bata. At ikaw, ay freeze ko rin ang bank account mo para hindi mo na siya masyadong palayawin. Hindi pwede. Yan Chen. Sisiguraduhin kong turuan ng mabuti si Xiaoguo. Magbabago siya, pero hindi dapat mahirapan ang bata. Bitawan mo. Yan Chen. Ma'am, ang bata, edukasyon ang dapat na prioridad. Anong pakialam mo? Isa kang katulong. Umalis ka na. Iyak ka lang ng iyak. Kahit maliit na bagay, hindi mo magawa ng maayos. NAU. Ang kasunduan sa pagpapalaki ng anak na kumpleto na. Ang problema sa paaralan ni Chen Chen, nalutas ko na, pwede mo na siyang ipasok ng walang problema. Nalutas na. Elanan. Salamat, NAU. Magtatrabaho ako ng mabuti para mabawi ang utang na loob sa inyo. Ang formal mo naman. Parang estranghero pa rin ang tingin mo sa akin. Ang pagtatrabaho ng mabuti ay responsibilidad mo, tungkol naman sa kung paano mo ako pasasalamatan. Pag-isipan mo ng mabuti. CJ, sige, pag-iisipan ko ng mabuti kung paano kita pasasalamatan. Kung paano kita pasasalamatan. Pumunta ka sa opisina. Pareho tayong mag-aalaga, sa bata hanggang siya'y 8 taong gulang. Pagkatapos ng 8 taon, susunod sa kagustuhan ng bata. Tama. Kahit sino ang piliin ng bata sa hinaharap, makakatanggap ka taon-taon ng pera. Yan Chen, hindi ba pwedeng tayo na lang, ang magpalaki sa bata? Sige. Sumasang-ayon ako. Na pala, nasaan si Abogado Yin? Pakisabihan siyang dumalo bilang saksi. Abogado Yin ay abala. Sa kaso ng sales department sa ibang bansa, papunta na siya. Na pala, nasaan si Attorney? Yin, pakisabihan mo siyang pumunta rito bilang saksi. Abala po si Attorney Yin. Sa kaso ng sales department sa ibang bansa, papunta na po siya rito. Hindi pwede. Yan Chen. Kung talagang kailangan na tayong maghiwalay, mas mabuting huwag ng maraming tao ang makakita sa akin. Ano sa tingin mo? Attorney Yin, paumanhin po, hindi mo muna kailangang pumunta rito. CJ, hindi na lang ako pupunta. Yu Yanchen, huwag mong isipin na mapapalayas mo ako ng ganito. Kailangan kong patunayan ang relasyon natin bago mag-8 taong gulang si Xiaoguo. Ikaw pala. Ma'am, bakit ka nandito? Iniutos po ni Boss Yu na hindi kayo pwedeng pumasok ng walang pahintulot sa kanyang silid-aralan at kwarto. Ako, hindi pwedeng pumasok. Ikaw, pwede. Isang hamak na utusan ka lang. Gusto mo pang maghari-harian sa iyong amo. Aalis po si Boss Yu, kaya ako po'y narito para mag-impake ng kanyang mga gamit. Ano? Aalis. Kailangan ng kumilos. Hindi na ako dapat magpatumpik-tumpik pa. Sasama ako sa kanya para hindi maunahan ni Yin Xiaosh. Chen. Sa karakter na, may 3 guhit. Kailangan mong isulat ng malinaw. Mommy, para sa akin, napakadali nito. Alam ko na yan noon pa. Ganap. Hawakan mo. AU. Mag-impake ka na para sa business trip. May problema sa branch sa Haishi. CJ. Chen. Dalhin mo. Itong pheromone, ipinapunta ko pa talaga ito, mula sa ibang bansa.
Kahit na si Liu Xiaoyi ay hindi makakatiis. Yan Chen. Hindi ka makakatakas sa akin. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Yan Chen. Alam kong, sa mga nakaraang taon, hindi ka nakikipag-ugnayan sa mga babae, malamang nahihirapan ka na. Sa harap ko. Maaari kang maging totoo. Bago pa ako magalit. Umalis ka na ng maayos. Lumabas ka. Yu Yan Chen, ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin? 6 na taon na ang nakalipas. Nangyari na yan sa atin. Hindi na ako nagrereklamo ngayon. Ano pa ang problema mo? Inuutusan kitang umalis. Mama, Aisen, sige kwentuhan mo ulit ako. Yung kwentong binasa mo sa akin ngayon. Sa huli nagkatuluyan ba ang prinsesa at ang prinsipe? syempre, nagkatuluyan sila. Kailan darating ang prinsipe ni Mama? Hindi kailangan ni Mama ng prinsipe. Gusto ni Mama maging reyna ng sarili niya. Maging reyna? Ang hirap naman nun. Kung nandito si Daddy, hindi ka na sana mahihirapan. Marami sa mga nanay ng kaklase ko ay hindi nagtatrabaho. Ay naku, Chen. Makinig ka sa Mama. Kahit nandito si Daddy, magtatrabaho pa rin ng maayos si Mama. Magsumikap para sa sariling karera, para sa sariling pangarap, hindi umasa sa iba. Iyon ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Alaynan. Anak, kailangan nang magtrabaho si Mama. Ikaw, magbasa ka muna, ng kaunti, tapos matulog na, ha? Oo. Ang bango naman sa kwartong ito. Palitan natin. Wag na, okay lang. Mabango naman. Pagdating mo, trabaho agad. Ano pa ba? Gusto mo munang magtsikahan? Kung gusto mo, pwede naman, kahit medyo di ko gusto, makipag-usap sa'yo. Gusto ko lang makauwi ng maaga. Napansin mo ba, ang init dito sa kwarto? Medyo. Titingnan ko yung aircon. Gago. Bakit pareho ka pa rin? Nang 6 na taon na ang nakalipas. Iniisip mo na naman akong asawa mo noon? Attorney Yin. Hindi ito panaginip. Ako, paano nangyari yon? Ikaw ang umuna. Talaga? Wala akong suot. Baka naman, ikaw muna ang bumaba. Kagabi, ako ay... Huwag mong sabihin, Tito, Bakit ka nandito, Tianchan? anong gagawin natin? Magtago ka. Saan ako magtatago? Sa kortina. Ikaw, Tito? Tianchan, bakit ka nandito? nasaan ang nanay ko? Ay, ang nanay mo ay pumunta para mag-asikaso ng kaso. Imposible, alam ko ang schedule ng nanay ko. Laptop ni nanay. Ay, nagtatrabaho siya hanggang hating gabi kagabi. Nakalimutan niyang dalhin. Oh, ganun pala. Bakit parang naaamoy ko ang amoy ni nanay? Tianchan, ito.
Tian Chen, Mommy, ito ay... Ay nako, nahuli ako sa pagtatago ni Mami. Nahuli na. Naku po, nahuli talaga ako. Ang tagal ko pang nagtago. Nahuli kita, natalo ka. Huwag na tayong maglaro ng taguan. Gutom ka na siguro. Kain na tayo. Buti na lang matalino ako sa pakikisama. Kung hindi, sobrang nakakahiya kay Mami. Sir, tingnan po ninyo ang menu. Halika, Tian-chan. Tingnan mo kung ano ang gusto mong kainin. Gusto kong kumain ng biang-biang noodles. Biang-biang noodles. Ano yon? Tito, hindi mo pala alam ang masarap na noodles na yon? Hindi. Alaynan. Siyempre, galing sa mayamang pamilya si Boss Yu. Hindi niya talaga alam. Ang mga ordinaryong tao lang ang kumakain yan. 3 order ng biang-biang noodles. Paumanhin po, sir, wala po kaming biang-biang noodles. Global Limited Edition, Premium Black Card. Ngayon, pwede na ba? Pwede na, pwede na. Ito pong 3 mangkok ng pansit ay espesyal naming ginawa para sa inyo. Mayroon pong lutong hita ng alimasag, lutong lobster, at grade A5 na karne ng baka. Sana'y masiyahan kayo. Masarap ba? Kung sakaling gusto ninyong kumain ulit, tawagan niyo lang si Tito. Director Xi, hinahanap ninyo po ako. Narinig ko na ikaw at si Boss Yu ay nagpunta sa Heishi para sa isang business trip. Maayos naman ba ang lahat? Esan, maayos naman po. Ang dami mong naipakitang galing Yin Xiash. Ikaw na baguhan pa lang na abogado. Napakabilis ng iyong pag-asenso. Tiyak ay gumamit ka ng maraming mga hindi desenteng paraan, di ba? Director Xi, bilang kapwa namin abogado, dapat alam ninyo kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. Ang lakas ng loob mo. Ikaw na ba ang magtuturo sa akin ngayon? Director Xi, dahil matagal na kayong nagtatrabaho dito, normal lang na nakalimutan ninyo ang mga probisyon ng batas. Kailangan mo bang bigyan ng kaalaman ukol sa paninirang puri? Wala kang respeto. Pigilan mo. Tignan ko kung sinong may lakas ng loob na galawin siya. Gio. Yu, ito ba ay pang-aapi sa trabaho ni Director Xi? Hindi. Tinatakot ko lang siya ng kaunti. Kasalanan ko. Paumanhin, Attorney Yin. Sadyang madaldal lang ang bibig ko. Tama na yan. Bilang kapwa abogado, sana ay maging maingat ka sa iyong mga salita at gawa. Ay, tama po si Attorney Yin. May kailangan? Ikaw si Director Zai, di ba? Ako ang ina ng anak ni Jiyu. Sige nang Yu pala. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Narinig ko na may isang tao sa kumpanya, ang nanunukso kay Yanchen. Ano ang pangalan? Si Xiash. Oo, tama. Si Rena yung babae na yan. Espesyalista sa panunukso. Tulungan mo akong alisin siya. Ito, mukhang medyo mahirap ito. Masyadong pinoprotektahan siya ni Gio ngayon. Ako ang tunay na asawa. Ako ang sasalo sayo. Ito, Pag-isipan mo. Kung siya ay patuloy na, nagnanakaw ng atensyon sa'yo, ang pwesto mong direktor, gaano pa kitatagal ang pwesto mo? Kung maaalis siya, kakausapin ko si Yanchen, tungkol sa mga benepisyo mo. Pagkatapos, ang pag-akyat sa posisyon at pagtaas ng sweldo, ay magiging natural na lang, di ba? pag-iisipan ko muna. Tawagan mo na lang ako kapag nakapagdesisyon ka na. Pwede nating ipakita ang pagkakaiba ng lumang batas at bago sa presentation. Ginoong Yu, may mali ba akong nasabi? Patayin ang aircon. Tuloy ang meeting. Ginoong Yu, ang target natin para sa buwang ito ay lubos na natupad na. Tingnan ninyo, ano ang plano para sa susunod na buwan. Ginoong Yu, ang mga gawain sa susunod na buwan ay gagawin namin ang lahat para matupad. CJ, sa ngayon, hanggang dito na muna ang ating meeting. Tapos na. Abogada Yin, giniginaw ka pa ba? Kailangan mo ba ng kumot? Salamat, Ginoong Yu. Hindi na kailangan.
Pinatay pa ang aircon para sa kanya. Bibilhan pa ng kumot. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Ginang Yu. Hello, Ginang Yu. Magkita tayo para pag-usapan ito. Ginang, may anak na pala si Ginoong Yu. 5 na taong gulang na pala. Itong batang to, ang laking bagay nito, itinago pa sa akin. Hahanapin ko siya at pag-uusapan namin ito. Opo. Lola, ayos ka lang ba? Gusto mo bang tumawag ako sa pamilya mo? Ako. Allergic ako sa metal. Allergic din ako sa metal. May paraan ako. Lola, banayad lang ang gamot na ito. Kahit bata, okay lang kainin ito. Ikaw pa kaya, siguradong okay lang. Lola, isasama kita sa opisina ng mami ko para makapagpahinga ka. Tara na. Lola, dito umuupo ang mami ko. Umupo ka sa upuan niya para makapagpahinga ka. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Sige, salamat ha. Yin Xiash, itong batang to, dinala mo na nga sa opisina. Nagdala ka pa ng matandang to? Hindi ito home for the aged ang kumpanya, at hindi rin daycare center. Tito, ikaw na matanda na, paano ka naging ganyan ka walang modo? Si Lola nagpapahinga lang sandali dito. Opisina ito, hindi bahay mo. Dali, dalhin mo na yung matandang yan, at umalis kayo dito. Talagang, amoy matanda. Nakakaapekto sa trabaho ko. Ang opisina ay para magtrabaho, hindi para maging bahay ampunan. Tama nga. Ang batang ito, nakakainis talaga. Ako, dapat pati si Hinsyosh. Palayasin na rin. Hindi matanda, bata naman. Wala ba kayong kahit kaunting kabutihan sa puso ninyo? Sabi ng guro namin, dapat tayong tumulong sa kapwa. Masama lang ang pakiramdam ni Lola, kaya dinala ko siya rito para makapagpahinga. Paano ninyo siya masasabi ng ganoon? Ano naman kung sabihin? Ano ka ba sa kumpanyang ito? Bumalik ka na sa kindergarten mo, at mag-aral. Ay, buksan na natin ang bintana para magkaroon ng hangin. Bakit ang baho? Nang matandang ito, baka hindi na makapagpigil sa pag-ihi at pagdumi. Paano nag-hire ng mga tao? Itong si Yu Jingchen, puro masasamang elemento ang nasa kumpanyang ito. Mga masasama kayo? Paano ninyo masasabi kay Lola ang ganoong mga salita? Ano ba alam mo, batang hamog? Dali, dalhin mo yung matandang yan, at umalis kayo rito. Kung hindi, tatawagin ko agad ang gwardya, para kayo ay palayasin. Mga masasama kayo, ire-report ko kayo kay Tito President. Magre-report kay President Yu tungkol sa akin. Si President Yu ay may pamilya at asawa na. Ang nanay mo ay isang babaeng halang ang bituka. Sinira niya ang pamilya ng iba. Magsinungaling ka. Ang mami ko ay hindi babaeng halang ang bituka. Ang mami ko ang pinakamabait sa buong mundo. Kung hindi babaeng halang ang bituka ang nanay mo, sino nga ba ang tatay mo? Ako... Hindi ka makasagot, di ba? Ang nanay mo ay babaeng halang ang bituka. Ikaw ay isang hayop mula pagkabata. Masama kang tao, wag mong siraan ang mami ko. Chen. Tian, bumangon ka na. Ayos ka lang ba? AXA, paano mo magagawa ito sa isang bata? Tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Dinala pa rito ang isang matandang babae na walang kwenta. Sa opisina, paano na lang kami mga iba makapagtrabaho? Mami, allergic po yung lola at hindi maganda ang pakiramdam niya. Kaya nga po siya dinala ko sa opisina. Nagkamali ba ako? Anak, hindi ka nagkamali. Magaling ang ginawa mo. AXA, bilang mga matatanda, dapat natin turuan ang mga bata kung paano tumulong sa matatanda, hindi maging masungit sa isang bata at matanda. HMP. Attorney Yin, masungit ako? Kung gusto mo ng matatanda at bata, mag-resign ka na. At mag-volunteer ka sa probinsya. Puro matatanda at bata doon. Ang baho. At amoy lola, ipapaamoy ko sa'yo, ng husto. Linisin mo ang bibig mo. Anong karapatan mo para hingin yan sa akin? Attorney Yin, ano-anong pusa at aso ang dinadala mo rito? Sa opisina, akala mo kung sino ka na? Direktor Zai, huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa kanya. Ipalabas na lang natin sila.
Tama. Sige. Itapon na yang babae, at yang matanda't bata, sa labas. Tigil. Nandito ako, sinong may lakas ng loob na manakit sa kanilang mag-ina? Hindi naman, itong matandang babae, may koneksyon ba ito? HMP, ngayon ko lang napansin, ang tela pala nito ay gintong sinulid at may embossed pattern. Putang inang matanda, hindi ka ba taga-pulot ng basura? Paano ka nakapulot ng ganitong klaseng tela? Kahit anong suot ng mahirap, amoy pobre pa rin. Mukha talagang dukha. Tama na ba kayo? Ang dami-dami ninyo binubuli. Ang isang matanda, hindi ba kayo natatakot sa karma? Karma, Attorney Yin, lahat ng nandito. Sino ba ang hindi galing sa prestihiyosong universidad? Mga honor student, ikaw lang ang paborito ni General Yu. Dahil ba pinakamagaling kang umakyat sa kama? Ikaw, hindi ka ba natatakot sa karma? Kanina pa, nagre-record na ako. Pwede kayong magpatuloy sa pagkalat ng chismis tungkol sa akin. Magkita na lang tayo sa korte. Anak, mabuti. Marunong kang ipagtanggol ang sarili. Pero habang nandito ako, walang sino man ang makakapagsalita ng masama sa iyo. Sino ka ba? Nangangahas ka pang magsalita ng ganyan sa akin? Sasabihin ko sa'yo, Yin Xiash, hindi ko ito palalampasin sa'yo. Nakita naman ng lahat, si Yin Xiash ang unang nanakit. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Punong-puno ng kikisi ang lugar na ito. Nagtatanggol lang naman ako. HMP, Yin Xiash, nagtatanggol, sasabihin ko sa'yo, kung walang 5 milyon, hindi ko ito palalampasin. Bless you. Director Xi, ang laki naman ng hiningi mo. Payo ko sa iyo, magpa-check up ka na. Sa psychiatrist. Bilang tauhan mo, nag-aalala ako sa kalagayan ng pag-iisip mo. Tama na, Yin Xiash. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala akong oras para mag-aksaya ng salita sa'yo. Guardia, itapon ninyo ang dalawang ito. Tigilan ninyo. Ang lakas ng loob ninyo. Si Lola Yu ay atuhin nyo. Ang legal department ng Longyu Group, ganito na ba kalala ang sitwasyon? Nay, huwag po kayong magalit. Kayong dalawa. Umalis kayo, kunin ang sahod at umalis. Boss Yu, sabi mo, itong matandang babae, lola mo pala? Naglakas loob kang magsalita ng walang galang. Kay Ginang, Yu, mukhang gusto mo nang mamatay. Boss Yu, nagkamali po ako. Bilang isang department head, hindi mo ginampanan ang iyong tungkulin. Sa halip ay nagasta ka, na parang nasa taas ka. Ginang, Yu, nagkamali po ako. Hindi ko talaga dapat inaapi ang mga nasa ilalim. Gamit ang aking posisyon. Nagkamali po ako. Nararapat akong parusahan. Ang dapat ninyong hina ng tawa ay hindi ako, kundi sila. Pakiusap, patawarin ninyo ako ngayon. May matanda akong pinapakain, may maliit pa, at may 3 taong anak sa pamilya ko. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Akala ko wala kang pamilya. Hindi ko inakala na sa bahay mo. May matanda at bata ka rin pala. Alam ko na ang pagkakamali ko. Siyage, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Tito, malaking bagay ang pag-amin at pagtanggap ng pagkakamali. Mas mabuti pa na huwag na ninyo siyang pag-initan. Ang aming kumpanya ay nakatuon sa tao. Ang Longyu Group ay hindi magpapahintulot na may taong nangaapi ng mahihina. Dahil na rin sa bata, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Lahat kayo ay suspendido ng walang sweldo. Salamat po, Ginang, Yu. Salamat, Attorney Yin. Salamat, bata. Umalis kayo. Opo, opo. Buti na lang at nandito kayo. Walang anuman. Huwag niyo na po isipin yon. Itong bata, allergic din ba siya sa metal? Bihira ang mga taong allergic sa metal. Napakabihira. Baka naman itong batang ito. Ang aking apo. Pagtingin ko sa mga mata niya, parang mas lalong nagiging kamukha noong bata pa si Yan Chen. Lola, huwag po kayong basta-basta mag-akala. Hindi anak ko si Tian-chan. Ganoon ba? Pero para sa akin, parang napakalapit ko sa kanya. Ay, Madam Yu, ano po tong ginagawa ninyo? Hindi po ito dapat. Tanggapin mo na. Hindi lang ikaw, pati si Tian mayroon din. Tanggapin mo na. Kapag nagpasya na ang lola, walang makakapigil. Anak, huwag mong isipin na mabigat ito. Ito ay munting regalo lamang mula sa akin. Salamat po sa inyo. Salamat po, Lola. Lola, yung 2 alahas na yon, may nag-alok ng napakataas na halaga. Diretso po ang pagtanggi ninyo. Ngayon, bakit bigla nyo na lang ibinigay? Bukod sa pagtulong nila sa akin, ng mag-ina. Dahil lang sa si Tian, ay kamukhang kamukha mo. Noong bata ka pa, ibibigay ko talaga sa kanila. Kamukhang kamukha. Oo. Pareho ang mga mata, kilay, at ilong. Medyo nalilito na ako. Sayang lang. Hindi siya ang tunay kong apo.
Ikaw, batang lalaki, bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak ka na? Bigyan mo ako ng address. Gusto ko silang bisitahin. Bakit ang gulo-gulo? Sabihin mo. Hindi na kinaya ni Manager Leo. Nag-resign na ang misis at ang bunsong Ginoo. Sumunod na rin sa kanya ang mga yaya. At nag-resign. Ang mga bagong dating, hindi tumatagal ng 1 linggo. At umaalis na rin. Matagal na rin. Hindi nagpakita dito si Boss Yu. Bumaba ka na. Bagong dating, isa kang yaya, di ba? Magluto ka na agad. Gutom na ako. Oh, nga pala. Mamaya, kailangang mag-general cleaning sa buong bahay. Bilisin mo. Huwag mong isipin na dahil matanda ka, ay pwede ka nang maging pasaway. Sa akin ka ba nagsasalita? Hindi kita kinakausap. Sa multo ako nagsasalita. Sige, umalis ka na. Bakit mas matanda pa sa Manager Liu ang bagong yaya? Tiisin mo na lang. Anong ginagawa mo dyan at nakatayo lang? Sige na. Ang kapal mo. Sino nang nagturo sa'yo na ganyan magsalita sa lola? Lola, Ginang Yu. Ginang Yu, paano nangyari na ganyan ang suot mo? Yan Chen, ikaw ba? Nagbibiro ka lang, di ba? Ano sa palagay mo? Lola, pasensya na po. Ako at si Xiao Guo ang nagkamali sa inyo. Akala ko po kayo ay katulong. Pasensya na po talaga. Xiao Guo, tumayo ka na. Mag-sorry ka kay Lola. Sorry. Katulong lang ba, ay pwedeng ganyanin? Ha? Sa totoo lang po, mabait naman kami, sa mga tauhan namin. Ngayon lang, gutom lang po kasi ako ngayon. Alam niyo po, kapag gutom ang isang tao, nagiging, mainitan ng ulo, low blood sugar po, maiintindihan nyo, di ba? Mabait sa mga tauhan. HMP, narinig ko na ang lahat, si Manager Leo at ang iba pang tauhan, ay Naple AS ninyo. Ang mga bagong katulong, ay hindi tumatagal ng 1 linggo. Akala mo ba, tanga na ako, Ginang, kasalanan ni Xiao Guo. Pero alam nyo rin po, ang mga batang nasa edad niya, kahit na aso ay ayaw sa kanya. Xiao Guo, lumuhad ka, mag-sorry ka kay Lola. Ayoko mag-sorry. Matandang bruha, ang pangit-pangit mo. Hoy, Xiao Guo. Ayoko sa kanila, hindi sila katulad ng mag-ina na nakilala ko sa kumpanya. Lola. Ha? Yan Chen, nagkamali ako. Mag-isip-isip ka mabuti. Yan Chen. Kumuha ng buhok ni Xiao Guo at Chen Chen para sa yanay test ko at huwag itong ipaalam kanino man. Opo. Ano na ang pasya mo, Director Zai? Ito, mukhang mahirap ito. Kamakailan lang, nag-iingat na ako. Paano ko pagagawa ng masama si Inshiash? May 5 milyon sa card na ito. Paunang bayad lang ito. Ito. Bobo ka ba? Gumawa ng paraan ng palihim. Hindi. Oo. Tahimik. Sa susunod na buwan, ay magiging 10 taon ng pakikipagtulungan namin sa Yinhua Company. Napakahalaga ng panahong ito. Pero, yung abogado nating marunong ng Japanese, ay umalis na. Kaya ang gawaing ito, ay mapapasa na lang sa ating top-notch na abogado, si Attorney Yin. Ako. Attorney Yin, sa aming legal department, ikaw ang pinakamagaling sa mga banyagang wika. Marunong ka ng German, Russian, French, at iba pa. Pero hindi ako marunong ng Japanese. Ay, Attorney Yin. Sa galing mo sa mga wika, 1 buwan lang para matuto ng Japanese. Hindi naman siguro problema yon, di ba? Talagang mapanlin lang. Ang galing talaga ng plano ni Director Zai. Ang trabahong ito, kapag nagtagumpay, dapat lang. Kapag nagkamali, malaking kasalanan ang kapalit. Attorney Yin, ano sa tingin mo? Kung nahihirapan ka, kung sa tingin mo'y hindi mo kaya, wala akong magagawa kundi i-report ito kay Boss Yu. Kung ganun, ako na ang bahala. Nababaliw na siya. Totoo. Para sa kapakanan ng grupo, sana ay magtulungan tayong lahat. Magkapit-bisig para magtagumpay sa mahalagang misyong ito. At Liu, mas marami po kayong karanasan. Pwede po bang tulungan ninyo akong tingnan? Ang planong ito, Siyage, abala ako sa trabaho ko ngayon. Baka naman, kay Shaoli ka na lang lumapit. Wala rin akong oras, Xiao Zhang. Huwag mo akong tingnan. Ang dami-dami ko pang kaso, na hindi pa tapos. sige, kayo na lang magtrabaho.
Mauna na ako. Ang ikli ng panahon, talagang hindi niya matatapos yan. Madam Yu, si Attorney Yin, ang kinuhang kaso, napakabigat. At napakahirap pa, wala ni isa sa opisina ang gustong tumulong sa kanya. Mabuti. Kapag nagkagulo ito, kahit si Boss Yu, hindi na siya maliligtas. Sa panahong iyon, gusto kong masaksihan kung paano malagasan si Yin Xiaosh. Tito, Boss Yu, gabi na po, hindi pa po kayo uwi. Hindi po ba kayo nag-o-overtime? Maraming trabaho kamakailan, magmerienda tayo. Gutom ka ba? Tito, ito ba'y talagang para sa amin? Hindi. Sobra ang in-order ko, hindi ko mauubos mag-isa. Sabay na tayong kumain. Totoo ba talaga yan? Siyempre naman. Ah, Na pala, pinabili ko si Assistant Zhao ng salamin sa araw para sa akin. Pero ang binili niya para sa akin ay salamin na nagsasalin. Wala namang silbi sa akin ito. Gusto mo ba? Tito, kung gusto mong bigyan ng regalo si Mami, diretsuhin mo na lang. Huwag mo nang gamitan ng ganyang kahina-hinalang dahilan. Kung ayaw mo, itatapon ko na lang ito. Hala, gusto ko. Boss Yu, parang biyaya sa tagtuyot ang tulong ninyo. Tito, kung gusto mong ligawan si Mami, hindi pwedeng ganyan kakamatigas ang ulo. Ano bang sinasabi mo? Chen. Tingnan mo ito. Ito ang paboritong basahin ni Mami, mga nobelang CEO. Baka makakuha ka ng ideya. Ano yan? Bakit ko babasahin ang ganyan? Kain na tayo. Ay, may mga taong walang sapat na talino, ayaw pang mag-aral. Xiao Yin, hindi ka pa ba handa? O kaya, maghahanap ako ng tao para sa'yo. Tutulungan kanyang umapula. Ay, wala na. Yung French translator na hinir ko para sa'yo, na traffic sa daan. Okay lang po, Director Xi. Kaya ko naman to mag-isa. Talaga, napaka-importante ng misyon na ito. Ikaw, Huwag po kayong mag-alala. Kung palpak ako, hindi na kailangang sabihin nyo. Ako mismo mag-resign. ano ba yung dala mo? Ito yung pinakabagong high-tech na salamin. Kaya nitong mag-real-time translate ng audio. Nagsasali ng boses? Sige, aalis na ako. May salamin siya, na kayang mag-real-time translate. Dapat naisip mo na yan noon pa. Ano na ang gagawin natin? May paraan ako. Sige, alam ko na. Pupunta na ako. Anak, gusto mo ba ng goldfish? Samahan kita maglaro ng goldfish, okay? Okay, Anak, tingnan mo yung goldfish na yun, ang ganda di ba? saan? Ay, nandoon. Nasaan? Sa lolo. Chen. Chen. Attorney Yin. Chen. Tian, okay ka lang, baby? Tara, magpalit ka ng damit. Okay lang. Si Yin siya siyang magta-translate ngayon. Siguradong sira ang salamin niya. Bakit? Hindi mo tunay na anak si Tian? Gusto mo pa ring iligtas siya. Kailangan bang tunay na anak para mahalin? Naku, nahulog sa tubig ang translation glasses ko. Kumusta po kayo? Ako po mula sa Longyu Group. Ako ang direktor ng legal department at ang apelyido ko po ay Zai. Kayo po ang tagapamahala ng Yino Group. Si Kawasaki, di ba? Maupo po kayo. Maupo po. Nasaan si Yin Xiaosh? Kakalabas lang ni Attorney Yin para magpalit ng damit. Ang tagal niyang magpalit ng damit, baka naman umurong na siya sa laban. Kung hindi kaya, huwag pilitin. Si Attorney Yin talaga. Nasaan ang tagapamahala ng Longyu Group? Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakita? Siya, malamang hindi na siya darating. Pasensya na po, ang tagal ninyong naghintay. Yin Xiaosh, nasira ang salamin sa pagsasalin. Naglakas loob ka pang humarap, tingnan natin kung paano mo ito aayusin. Kumusta po?
Ako si Insage. Yin Xiash. Ikaw ba yung nag-post sa illegal website ng isang legal na papel tungkol sa autonomiya ng kababaihan sa pag-aasawa? Wow! Ang papel mo. Maraming beses ko nang binasa. Sa tuwing binabasa ko, iba't ibang kahulugan ang nakukuha ko. Idolo kita. Salamat po sa papuri. Para sa'yo, nag-aral pa ako ng wikang Chino para mas madali tayong makapag-usap tungkol sa mga bagay-bagay sa batas. Mas mabuti ngayon na kaysa sa ibang araw. Pag-usapan muna natin ang kontrata. Walang mawawala, di ba? Sige po. Chen, kapag wala na ako sa tabi mo, huwag ka nang maglaro sa tubig ng mag-isa. Naiintindihan mo ba kung walang tao sa paligid? Napakadelikado, alam mo ba iyon? Opo, Mama. Pasensya na at nag-alala ka. Pero gusto kong magpaliwanag. Si Director C ang nag-utos sa akin na tingnan ang mga goldfish. Pero hindi ko nakita ang mga goldfish tapos nahulog na lang ako sa tubig. Si Director Xi ang nag-utos sa iyo na tingnan ang mga goldfish. Oo, tama. Mabait na anak, dito ka lang, maghintay ka ng maayos sa mama. May aayusin lang ako. Yin Xiash. Kahit na ikaw ang paborito ni Boss Yu, kailangan mo pa rin kumatok bago pumasok. Ikaw ang nagtulak kay Tentian, di ba? Huwag kang magsinungaling. Hindi ako. Director Xi, alam kong hindi mo ako gusto, pero hindi mo pwedeng gamitin ang isang maliit na bata para pagbuntunan ng galit. Kung sabi mo ako nga ang nagtulak. May ebidensya ka ba? Sige, iche-check ko ang pieces. Yin Xiash, tanga ka ba? Sa garden yun, wala dong CCTV. Ang Diyos ang nakakakita sa lahat ng ginagawa natin. Ikaw ang nagtulak sa kanya. At kung ako nga ang nagtulak, ano naman? May ebidensya ka ba? Inamin mo na ikaw nga. Wala kang ebidensya. Huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Lumabas ka. May maniniwala pa rin. Hoy, ikaw. Makipag-away ka sa akin. Wala ka pa sa kalagayan ko. Tumigil ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Jiyu. Anak niya yung naglalaro sa tubig doon. Wala akong kinalaman dyan. Siya lang ang nahulog. Ito ba ang sinasabi mo? Wala kang kinalaman. Pumunta si Mami para hanapin si Director C. Ano na iniisip mo, Tianchan? Tiempo mo talaga, Tito. Pumunta si Mami para hanapin si Director C eh. Natatakot ako baka siya'y apihin. Bakit hinanap ng mommy mo, si Director Xi? Si Director C ang tumulak sa akin sa tubig. Pero wala akong ebidensya. Assistant Zhou, ipag-isa-isa ang lahat ng video sa party ngayong araw. Suriin ang bawat isa. Ipagbigay alam sa EA na tanggalin siya sa trabaho. Ay blacklist sa buong lungsod. Huwag po, Jiyu. Huwag po. Hindi niyo ako pwedeng i-blacklist. Kung i-blacklist niyo ako, mawawasak ang buhay ko. Naisip mo ba kung ang ginawa mo ay sisira rin sa buhay ng iba? Dalhin niyo siya. Huwag naman ganyan. Jiyu, pakiusap po. Patawarin niyo na po ako, Jiyu. Salamat, Yiu. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang ikaw at si Tianchan ay magdusa kahit kailan. Yan, Chen. Pumunta ka sa party ngayon? Anong sinasabi mo? Wala akong pinuntahan kahit saan ngayong araw. Binabalaan kita. Hindi tayo sa ngayon ay, sa relasyong pwedeng magbisita sa set ng isa't isa. Narinig mo ba? Kaya pala, hindi ko tunay na anak si Tianchan. Boss Yu, ang mga sample ni Tian at Xiaoguo, inilagay ko na sa study room ninyo. Sige. Naghahanap pa naman ako ng paraan para mapatunayan ang relasyon. Yu Yanchen, ikaw pa ang nagbigay ng pagkakataon sa harap ko. HMM. Yin Xiash, dito ka pala nagtatrabaho.
Yang Fan, ikaw pala. Hoy, ano bang yang fan dyan? Mga kamag-anak pa rin naman tayo. Tawagin mo na lang akong kuya. Wala akong sasabihin sa'yo. Nasaan na si Yin Kiki? Bakit wala akong balita sa kanya nitong nakalipas? Hindi ba't lagi kayong magkasama? Magkasama. Ikaw ang nagtago sa kanya, diba? Kulang ako sa pera ngayon. Pahiram naman. Wala rin akong koneksyon sa kanya nitong nakaraan. Huwag kang lumapit sa akin. Hoy, 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 hoy. Ha? Dito ka nagtatrabaho, di ba? Kung ayaw mong magkagulo, kunin mo na lang ang pera at ibigay mo sa akin. Ayaw mo rin namang mag-eskandalo ako. Sa taas, di ba? Dahil kayong mga abogado, ay mahalaga ang reputasyon. Maliit ka. Paano kung di makinig ang nanay mo? Huwag mo siyang hawakan. Hoy, bitawan mo siya. Bitawan mo. Bibigyan kita ng pera. Ganito dapat. Tito, Huwag kang matakot, nandito na si Tito. Sino ka? Hinahampas mo ako? Maniniwala ka bang isusumbong kita? Itapon mo siya sa labas. Ayos ka lang ba? Ayos lang, buti na lang dumating ka ng maaga. Kapag may panganib, pwede mo akong tawagan. Nahihiya ako, naabalahin pa kita. Sa mga ganitong bagay, boss. Hindi lang kita gusto, bilang boss mo, hindi mo pa ba naiintindihan? ay ang sweet naman ng dalawa. Bata pa kasi, nagkakamali sa paggamit ng mga salita. Tito, meron kaming family bazaar sa school bukas. Pwede bang samahan mo ako? Ginawa mo akong backup plan. Tito, may international meeting ako bukas. Kung matatapos ng maaga, pupunta ako. Ang bazaar na ito ay upang makatulong sa mga batang mahihirap sa liblib na kabundukan na makapagpatayo ng paaralan. Sana ay maging masigla ang mga magulang at mga bata. Tingnan natin kung sino ang magiging little philanthropist ngayong araw. Mami, kailangan kong maipagbili ang mga ito para matulungan ang mga batang iyon. CJ, Mommy, naniniwala akong magagawa mo. Halika tingnan ninyo ang aking mga gawa, mga wood carving na gawa mismo ni Tian. Pwedeng gamiting dekorasyon sa bahay. Mga dumadaan, huwag palampasin. Ang ingay nyo, sino bang bibili ng mga sirang kahoy na iyan? Hindi ito sirang kahoy, ito ay gawa ko mismo. Pareho lang, mga mumurahing bagay. Hindi ko alam kung paano kayo nakapasok sa kindergarten na ito. Nakakainis isiping kasama ng anak ko sa klase. Ikaw, magulang, ano bang sinasabi mo? Ganito ako magsalita. Ano ngayon? Ang mga wood carving ni Chen Chen ay kanyang inukit pagkatapos ng klase araw-araw. Kahit gabi, kung hindi mo gusto, wag mo na lang bilhin. Wag mong maliitin. Hindi ba't ito ay mga basurang bagay lang? Halika't tingnan ninyo, may mga taong sinasamantala ang bazaar para magbenta ng mga basurang bagay at magpanggap na mabuti ang kalidad. Halika't tingnan ninyo ito. May tao na nagdala ng mga basurang bagay dito sa Charity Bazaar. Nako, sa Newton Kindergarten, sa mahabang taon ng Charity Bazaar, ngayon ko lang nakita ng bagay na ganito kawalang halaga. Ang inang ito at ang anak niya, talagang madaya, ayaw gumastos, nagdala ng mga basurang bagay para lokohin ang mga tao. Mami, ang ginawa kong wood carving ay napakapangit pala. Hindi. Ang wood carving na ginawa ni Chen Chen. Sa puso ko, ito ang pinakamaganda. Huwag na kayong magdrama. Dito, sa tingin ko, ang mga daladalahan mo. Kahit isang kas-in, walang bibili. Halika't tingnan ninyo ang akin. Ito ay isang Qing Dynasty, Celadon globular vase na may disenyong lotus. Ayos to ah. Ako, 4.2 na milyong piso. Halika't tingnan ninyo ito. Ito ay isang 18 siglong emerald necklace na suot ng isang prinsesa. Ako, 5.6 na milyong piso. Ako, 7 na milyong piso. Nakikita mo na ba ang pagkakaiba ng ating estado sa buhay? Aminado ako, ang mga dala ninyo ay talagang mahalaga. Ngunit, ang wood carving na ginawa ni Chen Chen ay inukit ng buong puso. Kahit ibenta lang ng 5 piso, isa 0 piso. Ito ay tulong pa rin sa mga batang nangangailangan. Anong tulong? Ang 10 piso, hindi pa sapat pambili ng tubig. Hay nako, umalis kayo sa aming charity bazaar. Hindi namin kayo kailangan. Liz. Ako, isa 0 milyon, bibilhin ko ang wood carving mo ko. Hindi ba siya, si Ginoong Yu ng Longyu Group? Anong ginagawa niya rito? Baka anak ni Ginoong Yu yan.
Baka lalo ka lang magmukhang guilty. Ang ganda ng wood carving na ito. Ako, 15 na milyong piso. Maganda rin ito. Ako, 20 na milyong piso. Para siyang henyong master sculptor. May halaga ito bilang koleksyon. Ako, 30 na milyong piso. Mommy, game money ba o totoong pera ang sinasabi nila? Totoong pera. Ha? Sa charity auction na ito, ang pinakamataas na presyo ay 30 na milyong piso. Ang nagwagi bilang little philanthropist ay ang ating batang si Tian. Anyayahan natin ang bata at ang kanyang mga magulang na umakyat sa entablado para sa litrato. Daddy, Mommy, bilisan niyo. Daddy, Mommy, lumapit kayo. Tumingin sa harapan. 3, 2, 1, cheese. Itong babaeng si Insyos, ba't lagi na lang nanliligaw ng lalaki? Ma'am, dumating na ang repairman. Hoy, Yin Kiki. Ginang. Dito ka pala. Ha? Paano mo ako nakita? Ginang, kilala mo ba siya? Katulong, ang dami mong alam, lumabas ka. Aray. Ang lakas ng loob mo ah. Anong gusto mo? HMM, talagang manok na naging agila ng umakyat sa sanga. Kaya pala yung mga mensahe ko sa'yo, wala kang ni isang reply. Anong gusto mong gawin? Siyempre, gusto kitang makasama. Sa mga araw na wala ka, parang may kumakagat sa puso't atay ko. Huwag mo akong hawakan. Akala mo ba karapat dapat ka pa sa akin ngayon, mga bodyguard? Nasaan ang mga bodyguard? Magnanakaw ito, hulihin niyo siya. Yin Kiki. Huwag mong akalain na magagawa mo sa akin ang lahat. Saan ka man pumunta, susundan kita. Dalhin niyo. Huwag ka nang maglaro, ayusin mo ang gamit mo. Kailangan na nating umalis. Saan tayo pupunta? Sa bahay ng tiya mo. Bakit tayo pupunta doon? Hinanap ka ng totoong tatay mo. Kapag nagkita sila ni Yu Yanchen, wala na tayo. Mommy, anong tinitignan mo? Wala, anak. Wala lang. Tara na. AU. Anong ginagawa ninyo rito? Yung, may konting problema sa pamilya ko nitong mga nakaraang araw. Pwede mo ba akong tulungan? Naalagaan si Tian ng ilang araw. Pwede ba siyang tumira sa inyo? Alam kong medyo biglaan ito. Pero, CJ, sumama ka na rin. ako, hindi na. May bata naman sa bahay. Para may kasama sila. Salamat, Yu. Maging mabait ka ha. Xiaogo. Bakit kayo nandito? Namimiss na namin kayo ni Tian, kaya tumuloy muna kami dito ng ilang araw. Di man lang kayo nagpaalam. Magkapatid naman tayo, anong alam? Hoy, nasaan si Tian? Tumira muna sa bahay ng kaibigan ng ilang araw. Ha? Anong hinihintay mo? Pasukan mo na kami. Shush, magluto ka na. Gutom na ako. Sino yun? Shush. Tingnan mo kung sino. Natatakot ako. Sino po yun? Ate, buksan mo ang pinto. Ayoko, natatakot ako. Kigi. Labas ka. Mag-usap tayo. Ayoko. Ikaw, kung may sasabihin ka, kay Yin Shush mo sabihin. Siya ang kumakatawan sa akin. Yang fan.
Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kung may sasabihin ka, bukas na lang. Bukas, saan na naman kayo magtatago? Ha? Kung hindi ka pa aalis, tatawag ako ng pulis. Tatawag ng pulis? Subukan mong tumawag ng pulis. Boss Yu, lumabas po si MS, Yin. Sinabi ba kung saan pupunta? Balita ko, sa kamag-anak daw titira ng ilang araw. Sige, alam ko na. Salamat, Aling. Napakapalay talaga ng batang ito, hindi tulad ng iba. Tara na. Isusundo kita ni Tito sa kwarto mo. Tianshan, tapos ka na bang maligo? Tutulungan ka ni Tito magpatuyo ng buhok. Tapos na po. Tianshan, pinagpapawisan ka na. Bakit nakabalot ka pa rin sa kumot? Hindi ka ba mainitan? Ayoko. May birthmark ako sa ibaba ng collarbone ko, ang pangit. Kaya ayokong ipakita kanino man. Sasabihin ko sa'yo, Tianshan, ang birthmark ay regalo sa'yo ng langit. Paano siya magiging pangit? Tama ba? Sige na nga, ipapakita ko sa iyo. Pero dapat itago mo ito, ha? Itatago yan ni Tito para sa'yo. Ito pala ang birthmark. Oo, meron na ako nito nang ipanganak ako. Birthmark ito na naman sa pamilya namin. Meron din si Tianshan. May kakaiba talaga rito. Kailangan kong magtanong ng maayos. Tianshan, mag-isa ka muna sandali. Tumawag ka ng pulis? Tumawag ka? Ha? Nawala ang anak ko. Nawala rin ang asawa ko. Sabihin mo sa akin, malungkot ba ang buhay ko? Ha? Malungkot ba? Yang Fan, kalmahan mo muna. Ilapag mo ang kutsilyo. Alam kong masakit ito sa'yo, pero 30 anyos ka pa lang. May pagkakataon ka pang magbago. Magbago? Sabihin mo sa akin, paano ako magbabago? Ha? Paano? Matutulungan kita. Kumalma ka, ilapag mo ang kutsilyo. Naniniwala ako na, maaari tayong magkasundo. Sigurado ka? Abogado ako. Matutulungan kita. Isipin mo si Gogo, ikaw ang tatay niya. Kung magkakasala ka, maaapektuhan siya. Sige. Hindi kita sasaktan. Pero, kailangan kong makausap. Si Hinkiki. 8. Buksan mo ang pinto. Pag-usapan ninyong maayos. Hindi ko na siya, hindi ko na siya, makikita pa. Yang Fan, isang basura ka lang. Nagkamali talaga ako ng desisyon, nang pakasalan kita. Si Xiao Guo ay hindi rin, tatawagin kang tatay, wala siyang ganyang ama. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, isang basura ka lang. Kung hindi ka lalabas. Naniniwala ka ba? Napapatayin ko ang kapatid mo? Mabuti nga. Para mamatay si Yin Siage. At makulong si Yang Fan, ako ang makikinabang. Kung papatayin mo, patayin mo. Yang Fan, hindi mo yan magagawa. Duwag ka lang. 8. Hindi ko talaga. Ibubukas ang pinto. Sige, sige. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ate, ako, gusto ko lang ng magandang buhay. Tumigil ka. Nasaktan ka ba kahit saan? Wala. Bakit ka na pa rito? Tatanungin kita. Ano ang nangyari sa birthmark ni Tianshan? Kaya si Tiantian ay anak ko, tama ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang hinahanap mo sa akin ay, itataboy mo ako at kukunin ang anak kung sasabihin ko ang totoo. Paano kung agawin mo si Tiantian? Si Tiantian ay anak nating dalawa. Paano ko siya paglalayuin sa'yo? Bibigyan kita ng karapatan. Karapatan? Yung isa mo pang, ina ng anak, paano yun? Gusto mo bang, tingnan ng iba si Tiantian? Bilang anak ng kabit, hindi ako sang-ayon. Hindi ka kabit. Kung hindi dahil sa aksidente noong 6 na taon na ang nakalilipas, hindi kami magkakaroon ng anumang koneksyon. 6 na taon na ang nakalilipas. Ang ibig mong sabihin, noong 6 na taon na ang nakalilipas, hindi sinasadyang natulog ka sa dalawang tao. Hindi. Mula simula hanggang katapusan, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Maniwala ka sa akin. Papuntahin ko siya rito para magpaliwanag. Sino ang nasa bahay mo?
Kapatid ko, si Inkiki, at ang anak niya, yung kanina, ex-husband niya yon. Si Inkiki ang kapatid mo. Ginamit niya ang pagkatao mo. Sabi niya, siya yung babae noong 6 na taon na ang nakalipas. Ano? Ate, buksan mo ang pinto. Ipaliwanag mo. Halika. Si Xiaoguo talagang, hindi anak ko. Bakit mo ako nilinlang? Ate, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Papalista ko si Assistant Seo, ng lahat ng kasalanan mo, ipapasa ko sa pulisya. Sa susunod mong buhay, diyan ka na lang mamalagi. Ayokong makulong. Siyage, pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ako pwedeng makulong. Kung makukulong ako, paano na si Guo? Sa piling mo lang lalaki ng malisik si Xiaoguo. Magkapatid tayo sa dugo. Isipin mo na lang, na magkapatid tayo. Pakiusap, hayaan mo akong patawarin ni President Yu. Nakikiusap ako sa'yo. Kanina, pinahamak mo ako. Ayaw mong magbukas ng pinto. Naniniwala ka pa bang ikaw ang ate ko? Pareho tayong anak ni na mama at papa. Bakit ikaw, abogadong sikat? Ako naman, assistant mo lang. Bakit yung lalaki sa one night stand mo, presidente ng kumpanya? Asawa ko naman, mekaniko lang. Sa totoo lang, hindi patas ang tadhana. Anong mali sa ginawa ko kung hindi ka kikilos para sa sarili mo? Wala nang ibang tutulong sa'yo. Sampin ka sana. Ate mo ako, hinampes mo ako. Pinagsisisihan kong hindi kita mas maagang sinampal para magising ka. Kaya ka naging ganito kasama. Masama ako, Yin Xiaosh, kung magkabaligtad ang ating kapalaran. Akala mo ba, magagawa mo pa rin, tumayo sa ibabaw ng moralidad, para husgahan ako, mas masama ka pa sa akin. Huwag kang maghanap ng dahilan. Akala mo ba lahat ng tao ay kasing sama mo? Kahit napulubi ako ngayon, hindi ko gagawin ang mga bagay na ito. Ginawa ko ito lahat para kay Xiaoguo. Bilang isang ina, gusto kong mabuti ang buhay ng anak ko. Ano ang mali doon? Maaari mong lokohin ang iba, pero ako, karapat-dapat ka bang maging ina? Kayon ka pa magsasalita tungkol sa pagmamahal ng ina. Hindi ka ba nakakatawa? Siya ang walang kwenta. Hindi ko kasalanan. Lalabanan kita, walang kwentang bagay. Bitawan mo siya. Bitawan. Mga tao, dalhin siya sa presinto. Bitawan mo ako. Mula ngayon, nandito lang ako sa tabi mo. Ang press conference ngayon ay pangunahin upang ipahayag ang pagkakakilanlan bilang asawa ng chairman ng Longyu Group at ang tagapagmana. Pakiusap, samahan pa sila sa entablado. Ang layunin ko sa pagpapatawag ng press conference na ito ay upang sabihin sa buong mundo na si Insage lang ang pakakasalan ko sa buhay na ito. Sa murang edad, third wheel ka na agad.